Nakakahiya na talaga mga kababayan. Nakakahiya na ang gobyernong ito dahil sa mga kabalbalan at korupsyon na pinaggagawa ng mga taong gobyerno ngayon mga kababayan. Nadadamay na tayo. Di ba alam naman natin ha, na bumaba na ang tourism dito sa ating bansa ngayon mga kababayan. Iniiwasan na tayo ng mga turista dahil alam na ng buong mundo mga kababayan ang malawakang korupsyon sa bansang ito. Iniiwasan na tayo. Nauna na ang South Korea, di ba? Nagpalabas sila ng statement mga kababayan. And then, yung US Department mga kababayan ng Amerika. And then ngayon mga kababayan, ngayon, ang mga Pinoy mismo mga kababayan na OFW, na sila na lang ang turista ha, sila na lang ang pumupunta sa ibang bansa mga kababayan, ay tinatanggihan pa, lalong-lalo na dito sa Norway mga kababayan, na palitan ang dolyar na hawak nila dahil galing sila ng Pilipinas mga kababayan. Ang sabi ng foreign exchange doon sa Norway, no Philippine, no Philippine. We do not accept money from the Philippines because of the corruption in your country. Yan mismo ang sabi nito. Itong reporter na si Ho mga kababayan. Sige, kasuhan nyo bangag. Kasuhan nyo kung nagsisinungaling ito. Siya mismo ang nagbalita niyan mga kababayan Kamag-anak niya ang testigo. Panoorin nyo po. Tumitindi raw ang epekto ng korupsyon sa imahe ng Pilipinas. Sa Norway, ilang Pilipinas na turista tinanggihang paltan sa foreign exchange ang kanilang pera dahil daw sa korupsyon. Pag nalaman nila na Filipino ka mga kababayan, tatanggihan ka na. Damay-damay na this. Diyos ko Lord, BBM. What have you done? Dati-rati mga kababayan, proud na proud ang mga, kahit ibang bansa, proud na proud sa Pilipinas dahil sa magandang pamumuno ni dating Pangulong Duterte. Taas na tayo, di ba dati? Dahil mayroon tayong matinong leader mga kababayan. Ngayon, Diyos ko Lord, ang tingin sa atin, mandurugas. Animal. Umabot rin sa 1.7 trillion pesos na ang nabawas sa ating stock market. 1.7 trillion na bawas sa stock market daw mga kababayan. Alaka! Alam nyo ang sagot ng bangag administration dyan mga kababayan? Fake news daw, fake news! Lord. Lahat ng mga issues nila mga kababayan, isa lang ang kanilang sagot, fake news. Fake news daw yun, edlingaw. Ang kumpiyansa ng mga investors. Nasa frontline na balitang yan si Gio Robles. Nasaan na pala mga kababayan yung sinasabi ni BBM na manghihikayat siya mga kababayan na investors. Kaya nagiging Ferdinand Magellan na siya. Apulakbay ngayon mga kababayan, tinanggihan na tayo ng mga investors. Hindi lang klima ang malamig sa Norway, kundi maging ang pagtanggap umano sa ilang turistang Pilipino. Aberya kasi sumalubong sa grupong ito ng mga senior citizen mula Maynila. Senior citizen mula Maynila. Kasi ang isa sa kanila sa isang money exchange service sa Oslo Airport noong October 6. Kawawa naman Pilipino, dahil ito kay BBM. Tinaboy mga kababayan, parang langaw lang Shoo! Lord, patik tayo Gusto na nga nilang tumakas mga kababayan dito sa ating bansa dahil grabe na. Pagdating doon mga kababayan, yung bantot na dala ng Marcos administration mga kababayan, dumikit pati sa kanila. Ayon yan mismo sa kapatid news anchor na si Gretchen Ho. Sige, sasabihin naman ni Claire Castro nito mga kababayan, fake news. Kasuhan niya ito kung fake news. Kwento niya sa Facebook, tinanong pa raw ng staff sa money exchange service kung taga-Pilipinas ang naturang kaanak ni Gretchen. Are you a Filipino? Hindi raw kasi nila pwedeng palitan ang hawak nilang US dollars dahil We do not accept money from the Philippines. No Philippines, no Philippines. Saan niya'y korupsyon at money laundering sa Pilipinas. Sinabihan din daw ang kanilang kaanak na magpapalit na lang sila sa ibang money exchange service. Go somewhere else. Pero wag sa mismong airport. $300 lang naman. $300 lang, tinanggihan pa mga kababayan. Ipapapalit sana. Katumbas yan ng halos 3,000 Norwegian krona o nasa 17,000 pesos. Tinawag yan ni Gretchen na terrible. Ano raw? Terrible talaga mga kababayan dahil pati doon alam nila ang korupsyon dito sa Pilipinas. Ang magagawa dito ng Pilipinas? Wala. Step down BBM. Lahat ng ito mga kababayan kasalanan ni BBM dahil nangyari itong mga korupsyon under his nose. Under his administration. Medyo in a state of shock yung aking kapamilya kasi first time sila maka-counter ng ganun abroad
And considering na yung amount involved dito, napakaliit lamang. Oh. Ipinagtaka rin daw ni Gretchen ang rason ng Money Exchange Service lalo't naalis na ang Pilipinas sa gray list ng Financial Action Task Force o FATF noon pang Pebrero. Pero in the first place mga kababayan, nasa listahan pala tayo ng Anti-Money Laundering Council na gray list? Ay hindi pala, Financial Action Task Force. Salamat BBM. Kilala nito ang commitment ng Pilipinas na Salamat! Kasari tayo dyan! Sko Lord, ano ba itong mga kababayan? Dala ni BBM na kamalasan sa ating buhay-buhay? labanan ang money laundering o pera na galing umano sa kurakot at iligal. Kurakot. Katunayan, mas makakabuti pa nga sa mga Pilipino abroad ang pagkakatanggal ng Pilipinas sa gray list. Pero tingin ni Gretchen, hindi lang ito issue ng palitan ng pera. Masisisi mo ba yung mundo? Given ang dami nang nangyayari sa bansa. Yung mga Oo leaders nga. natin, sana mapaisip sila na ito yung impact nyo sa ordinaryong Pilipino. Hindi naman ako Step down ngagva. The fact mga kababayan na Marcos Jr. ito ngayon, no? Wala na talagang tiwala ang buong mundo sa atin dahil nakatatak na yan sa kasaysayan mga kababayan. Andun na nga sa Guinness Book of World Record. Marcos, pinakakurakot mga kababayan na gobyerno. Oh. Guinness! nangungurakot. Pero nahihiya ako. Kasi feeling ko yung kasalanan ng isa, kasalanan nating lahat. Kasalanan ng isa. Ang isang yun mga kababayan si BBM. Bukod sa kaanak ni Gretchen, naranasan din umano ito ng ilang netizens sa iba pang Oh my bansa God. sa Europa. na Sa Europa mga kababayan, iba't ibang lugar sa Europa. Ilan sila? Testimony 1, 2, 3, 4, 5. Sko Lord. sa Europa. Nangako na ang Philippine Embassy sa Norway na makikipagpulong sa mga kinatawan. Hoy, Diyos ko, walang magagawa yung embassy dyan. Ang may magagawa dito sa Pilipinas, pag-resignin nyo na si BBM para mawala na itong sumpa sa ating mga kababayan, itong sumpa ng korupsyon na na-activate simula nung naupo yan si BBM. Norwegian Foreign Ministry para Resign! resolbahin ang issue. Nataon ang insidente sa gumugulong na korupsyon sa gitna ng pag-iimbestiga sa maanumalyang flood control project sa Pilipinas. Bagay na nagdudulot ng masamang epekto sa ating ekonomiya ayon sa Makati Business Club. It is really a crisis that will impact us economically. Well, the U.S. State Department just flagged us. Eto mga kababayan, US State Department, finlag tayo. Hindi nila madideny yan mga kababayan dahil finlag talaga tayo sa korupsyon na Came naman. out today in papers. Flagged the Philippines for pervasive corruption, quote unquote. Pervasive, Yeah, well, fair enough, right? fair enough. Agree ang mga negosyante mga kababayan. Plus ganito rin ang sentimiento ng grupong United People Against Corruption. Anila, hindi dapat maliitin ang malalim at malalang problema ng korupsyon sa ating gobyerno. Hindi lang sa flood control yan mga kababayan, Isko Lord, sa lahat ng sektor ng gobyerno. Para lang eto buong TV mga kababayan, parang maliit na porsyon pa lang ang sinisilip natin. Kaliwat ka ng korupsyon na ang ating nakikita. How much more ang buong picture? Weeks or months na pag-iimbestiga, wala pa rin yung pagpapanagot. Kaya kami na pinupush talaga namin na dapat. Sino na naman ito? Baka makakaliwa na naman ito mga kababayan. Yan ang problema kasi mga kababayan dahil okay na sana na makipaglaban tayo. Bibigyan pa ng mga makakaliwa mga kababayan na mga oportunista ang pagkakataon para ng pasikat. May managot. Yung mga taong bayan na mismo, yung Taong bayan, ito yung nagsisigaw-sigaw siguro sa kalsada. magko-complaint, doon sa kanilang, magko-complaint, doon laban sa mga congressman o sa mga senators o kahit sa sino man yung sangkot doon sa issue. Ayon naman sa Security and Exchange Commission, umabot na sa 1.7 trillion pesos. Bakit dinanay yan ng Marcos administration mga kababayan? Fake news daw. Pero totoo mga kababayan na ang ating stock exchange, Philippine Stock Exchange Index, ay parang papunta na mga kababayan sa pandemic level. Never in mga kababayan sa panahon ni Tatay Digong, except nung sa pandemic, never napunta sa ganitong level. Dapat sana pataas na tayo mga kababayan dahil nung pandemic biglang bumulusok lahat na, buong mundo mga kababayan. Dapat pataas na tayo. Pero muling bumalik mga kababayan. After
after ng pandemic, mayroong bumawi na. Sana tuloy-tuloy na yun mga kababayan. Pero muling bumagsak ang level ng ating economy mga kababayan kung babasihan ang Philippine Stock Exchange Index. Ang natapyas sa ating stock market sa loob lamang ng 3 linggo dahil sa flood control scandal. Paalala raw ito na ang korupsyon ang sanhi ng malawakang pagkasira ng ating yaman. Magandang gabi po sa iyo, Sir Bong. Good evening to everyone. How are you? Eto mga kababayan. Update tayo dito ha. Update tayo kay mga kababayan. Kapatid ni Tatay Digong Duterte. Hala no? Baka ganito na mga kababayan no, ang itsura ni Tatay Digong. Baka si Tatay Digong nito. Dahil pumayat daw mga kababayan eh. Ang sabi pumayat daw si Tatay Digong and then maputi na rin daw ang buhok. Baka ganito na talaga mga kababayan ang itsura ni Tatay Digong. Musta na kaya si PRRD mga kababayan no, sa loob? It's cold and it's damp. Cold. Sir, alam ko naman na you've been here already for an extended number of time. How have you been adjusting to your stay? Mabuti pa itong kapatid ni Tatay Digong mga kababayan. No? Nandyan pa rin mga kababayan. No? In support sa kanyang kapatid. Here in the Netherlands. Well, when I used to live in Los Angeles, I've been there for 12 years. I resided there for 12 years. Sa Los Angeles pala ito nakatira dati mga kababayan sa Amerika. Kuwang ko na ito lahat. I mean, the cold and everything. But siguro sa age ko, parang kuwan. Manipis ang katawan niya mga kababayan, payat. Weather here is a little bit different. So, I have to adjust to the environment. Ano ba to si Bong mga kababayan? Ano to? Nakababatang kapatid ni Tatay Digong? Matanda na siya mga kababayan, Tingnan kung mga kababayan, kung younger brother ito. O ito na lang isipin natin mga kababayan. Kung nakita natin ito si Sir Bong Duterte na ganito nakatanda mga kababayan and then haharasin pa rin, ikukulong mga kababayan ng wala man lang ka-ebidensya na pinadampot, hindi bibigyan ng piyansa, walang interim release. Kahit pa ganito kalagsik mga kababayan, kaliksi at ka-active pa si PRRD, hindi makatarungan. How much more si PRRD mga kababayan na mahina na talaga. Yeah. So medyo uncomfortable sa akin, but this is how it is at The Hague or in Europe. It's in entirety. So okay lang. I have my warm clothes with me, so okay lang. Sir Bong, what has been the most challenging part of living here in the Netherlands? And wow, ano ba yan? Mga tanong mo, Alvin, parang pang Miss Universe. What has helped you cope? Challenges in hindi daw yan pageant, Alvin. Coping it. Tungkol kay PRRD, ang itatanong mo, dapat. It's a little bit of adjustments of everything. It's, it is my duty because, my brother PRRD is in detention. Di ba? Ang ganda ng ganito mga kababayan, Kahit matanda na sila, may edad na mga kababayan, sila pa rin ang nagtutulungan. Walang iwanan mga kababayan. Brother to brother. And it is my duty as a brother that I have to be here to watch over him, for various reasons. Health-wise, his well-being and everything. So, kumusta na? I have to be here. Kumusta na si Tatay Digong? Sir Bong, alam naman natin na nandito ka to support your PRRD as what you have just said. What can you share with us about the former President Rodrigo Roa Duterte's current situation? Yung pwede lang, Sir Bong, yung pwede baka nakikinig ang mga animal, mga kababayan. Nag-aabang pa naman yung sinatrililing. Diba? Ang laging sabi nila mga kababayan. Ang sabi mga kapamilya healthy daw, okay daw. Kaya ginamit nila yun mga kababayan para pangontra sa interim release. Yung pwede lang, Sir Bong. Inside the ICC detention facility. Baka nakikinig ang yung makakapal ang labi. In the first place, if you are really going to look back on everything, yung I would call it, they say in layman's term, is kidnapping. I would say a special rendition. So, the process that they did was really illegal. Because, dapat talaga, PRRD dumaan is sa supposed korte to answer all the allegations. All whatever, Isipin nyo na lang mga kababayan ha. Sinalubong sa airport, kinaumagahan, kinagabihan, nilipad na, agad-agad. Tapos si Bangag mga kababayan, nagpa-press con, kinagabihan, and then halos hindi na buka ang bunganga. Ganyan, parang isda. They say about
crime against humanity, it's in the courts of law in the Philippines, not here. So, ibig po ba sabihin, sir, na former president is not afraid to face any prosecution as long as it is within the courts of law in the He Philippines? is prepared for that, but in the courts of law in the Philippines, not here. Oo nga. Ba't may mga plato He dyan? doesn't need to answer all these allegations here. Because in the Dapat dumaan sa mga kababayan, tamang process, proseso. you have to face the courts of law in the Philippines. Sir, how is our former president emotionally? Emotionally, I would say he's a little bit disappointed Disappointed. because, the rule of law was not followed. Now, being a lawyer, he's a fiscal and everything, the rule of law, in our Bangag kasi Dahil sa bangag mga kababayan, Philippine court, walang lolo sa kanila. Mga lobender nga. in our country should be followed. Why would he have to At ang problema dyan mga kababayan, bakit okay lang sa ICC? Akala ba natin international standard sila? So okay lang mag-kidnap? face all these allegations? The so-called violation of human rights, crimes against humanity here. For me, personally, it's all politics. Sir, every time he receives a visitor, how does he normally react? When he was brought When he receives a visitor, sir, every time he receives a visitor inside the ICC detention facility, when you arrive inside the premise, how does he normally react? well, probably, he was just dazed about, why am I here? This is not the right process. So, since it was already, probably he already realized. Kawawa si Tatay Digong doon sa loob mga kababayan, no? Yung although may bisita siya hindi naman araw-araw, pero 4 times a week. Pero isang oras lang mga kababayan. The rest of the day, andun lang siya mga kababayan sa kwarto niya. Sabi ni ang pangalan ng Robin Padilla mga kababayan, parang palang Bartolina mga kababayan. Nagmumukmuk siya doon buong araw. That this is politics, and I would say it is not only a few people from the top to the few people who orchestrated his being kidnapped here. Orchestrated. But I think there is pangingidnap. also a third entity, which I will not mention, that is involved in this. So it is politics, it is geopolitics, it is everything. Sir, on a different note, how does it feel like to be a brother of a former president of the Republic of the Grabe ka naman magtanong. How does it feel like? Malay ba niya anong napifeel ng ilan? Philippines? As a brother, he is my brother. But because, he is in the Normal lang yan sa Gaya lang din na feel mo sa brother mo. limelight, in a way, if he gets into that kind of trouble, of course, as the little brother, I am always there for him. So little brother lang pala siya mga kababayan. Mas matanda si Tatay Digong. Di ba? Bata lang tingnan si Tatay Digong mga kababayan dahil siya maitim ang buhok mga kababayan, pero puti na rin yun. And then medyo tight pa yung skin ni Tatay Digong dahil medyo tumaba siya dati, di ba? Pero ngayon mga kababayan, pumayat. Malamang kung matanda na ito mga kababayan si Mr. Bong Duterte, ang kuya niya na si PRRD mga kababayan, mas matanda pang tingnan siguro ngayon. Siya ang little brother Did you ever imagine, sir, that your brother would be one day become the president of the Republic? No, we never thought about that. It was the clamor. Destiny. Sana nga mga kababayan, no? Yung tatanungin natin ng mga taga Davao City mga kababayan, ang sabi nila, sana hindi na lang daw tumakbo si Tatay Digong sa pagka-presidente. Hindi sana makukulong mga kababayan. Hindi sana masisira ang pati sina sina Sara Duterte. Target na ipakulong din mga kababayan, sinapulong. Ito mga kababayan ang sinukli, ang ganti ng mga sindikato mga kababayan na binangga ni Tatay Digong. Clamor of the Filipino people, especially in Davao. Yes. Kaya mga kababayan, ang laban na ito nagsakripisyo na sina Tatay Digong at ang kanyang pamilya, ang laban ito ay laban din natin mga kababayan na nag-push sa kanila na tumakbo. Ngayon, kailangan nila tayo mga kababayan, wag natin silang iwan. All out support pa rin. Because during that time, 2015,
where, when he ran for the presidency in 2016, majority of the Filipino people wanted change because during the previous administration, they already saw the flaws and everything. So, in a way, the people... Umalag na nga tayo noon, mga kababayan, no, kay Panot. Incompetent. How much more ngayon, mga kababayan, kay BBM? Diyos ko, Lord. Aside from, mga kababayan, incompetence, diba, sabi ni Sara Duterte, na hindi daw marunong maging presidente si BBM. Aside pa dyan, mayroon pang issue ng kurakutan. And then, ngayon, mga kababayan, ang tingin sa buong mundo sa atin, sa Philippine government, kurakot. Worst, mga kababayan, worst of the worst. The majority of the people wanted change. So, that's why he decided, okay, I will give it a shot. But there was no, he will be the president of the Philippines. You never even imagined, sir, for a second that he will become the president? No, I don't think so. In fact, during the time, the odds were really, it's a long shot. So, long shot. For us, well and good if he wins. If not, that's his destiny. Yes. Sir, what is something about the former president that you think that people do not really understand or know? Well, for the Dabaweños, people really understand. We understand. Etong mga dilawan lang naman, mga kababayan, at mga sindikato, yung mga may masasama, mga kababayan, yung mga ginagawa, tinitwist talaga na nila. Pati ang mga media dahil kakampiyan ng mga unang-una, yung mga buhaya, mga kababayan, mga sindikato, yung may mga pagnanasa sa bayan, tinitwist yan nila, mga kababayan. Many of the Dabaweños knows how a compassionate person he is. The only problem is the oligarchs and the other elite group in Manila thinks that who is this Provinciano to be introducing to us. And then itong mga oligarchs, mga kababayan, sila pa ang may malaking utang sa gobyerno, sa tax, 'di ba, sinalusyutan. Etong mga may hawak na mga kababayan, may nilad, 'di ba? Yan ang binangga ni Tatay Digong. Itong mga sindikato, mga kurakot, mga kababayan. Yan ang binangga niya. Ngayon, sama-samang babangag muli para gantihan siya. Of governing the Philippines. So, to them, they have to paint him black for the rest to be white. Yeah. Paano naging white Lord? Sige, kahit anong pinta nyo kay Tatay Digong, hindi didikit ang pinta, mga kababayan. Sir, every time you see your brother, the former president, inside the ICC detention facility, what do you feel, sir? It bleeds my heart. But I have to contain my emotions because that is the reality here. Lalong madidepress si Tatay Digong, mga kababayan, kung pagpunta mo doon, mas mag-breakdown ka pa, mga kababayan. Pag alis mo doon, yun ang maiiwan sa kanya, yung heartbreak, mga kababayan. Yan ang ire-reflect niya buong araw na. Kaya dapat magpakatatag, mga kababayan, yung mga nagbibisita dyan kay Tatay Digong. They have these laws, their policies, and I cannot do anything about it. So the only thing I can provide him is the comfort and see to it that he is well taken care of by the family. Sir, on the 11th of October... matanda na nga siya, mga kababayan. Isipin nyo na lang, mga kababayan, kung gaano nakakapagod ang mag-abroad, mga kababayan. Nakakapagod yung travel. Sakripisyo din, si Manong. October, it will mark the 7 months since his illegal detention. How do you feel about that day? 7 months na po nasa loob ng ICC detention si PRR. Parang kahapon lang nangyari. Hanggang ngayon, mga kababayan. Feels like yesterday. I think, ICC should really reassess everything, considering his age also, and his medical issues. They have to reconsider that. They have to make a decision on really what if he is qualified for the interim release. So they have to gauge that. They have their own people there. They have their own medical whatever. So they make their own assessment, and then
probably compare it to other, medical practitioners about his health issues. But him, considering his age, in Europe, there is always the saying that they are very particular about human rights. Correct. Okay? So, I would like to ask now, this government, are you considering also his human rights? Sir, how has this situation affected your family, you think? Oh, very devastating. I mean, Devastating. When you say crime against humanity, he is not. Paano pa crimes against humanity? 3 lang mga kababayan ang sinampa nilang kaso kay Tatay Digong. One of those, you see in TV, the portrait about, genocide and everything. That is baloney. Baloney talaga, baloney. All propaganda. Phony baloney. It's just because, the present government doesn't want him or another Duterte to sit as president. Sir, what do you think keeps your family strong during this difficult time? The more you do this to us, the more we are solid. As a Duterte. Lalong tumatapang mga kababayan. Thank you so much for that, sir. That made me a little bit emotional. Thank you. Sir, you mentioned earlier about the third party or whatnot. Let me look into Tapos that kayo mga kababayan, ang target nila si VP Sara na. statement. Some of the people, really, especially Filipinos, shamefully played a role in bringing the former president into the ICC custody. What message do you like to give to them? Let us stop this politics. ICC is a court of law also. But you should put it in a perspective manner, that in this sense, you stick to what the allegations are. So, if I may, the legal minds and all that, be perfective in your motive. For a guy who is 80 years old, he is no longer in politics, he has no longer the influence, power over people. I would appeal to all of you, please consider his human rights and let him live in peace. Sir, there are a lot of circulating claims associated to misinformation about the whereabouts of the former president, particularly that he is already in Japan and that the family is just making it appear to the Filipino people that he is... Nasa Japan? So ano lang yan? Anong ginagawa ni Bong dyan? Ni Sir Bong Duterte? Kung andun naman sa Japan mga kababayan at kailangan magpanggap ng mga bantay dyan. Siguro for a good reason, pero ewan na natin, parang wala pa naman sa Japan mga kababayan. Dahil unang-una, dapat kumalampag na si Trililing. Ang sabi nga ni Trililing, andun pa. Still here in The Hague. What is your reaction to these reports and how do you respond to those Sino people nagsabi or niyan? individuals spreading the false information? We all know that there are paid bloggers to do that. Oo. Wag mo na patulan, Alvin, yan. Fake news. My only Wag naman appeal ganyan. to you and answer is this. Whatever you see or hear in Facebook or any other social media, I-confirm. please do not fight on that issue right away. The best persons to give you the right information is the siblings or any of the immediate family. When you hear the official statement from the official family, then that is not what you call fake news. Sir Bong, what is your message to Filipino people who continue to support the former president, your brother? To those who believe in PRRD, and I think you all know that, just continue to be vigilant on what the other side are painting. Please, you are the educated people. Please, you have people, working for you in the marginalized sector. Please educate them that what they are painting to PRRD is not entirely correct. Tell them that this man has done his share to the country and he did what best he can do. But, because of the limited term that he had, which was supposed to have a continuity on it, but that did not happen anymore because of Walang continuity o budol lang kasi mga kababayan, bangag eh. other Nang budol ang ambitious bangag.
people who want ambitious na mga bangat. to remain in power. Sir Bong, what do you want them to remember, the Filipino people? Or what do you want them to continue thinking for what they're standing for? Well, I'll just say Grabe naman yan, remember? Buhay pa naman si Tatay Digong. PRRD did it there. Being a mayor in Davao, he did what he had to do. Oh, at ano daw mga kababayan, kahit pa daw ma-release na si Tatay Digong mga kababayan, hindi na lang siya tutuloy sa pagiging mayor. Regarding the peace and order, he did also what, when he was in the national level, he did everything. But politics is come and go. So I just hope it will leave a memory to those who really know him, who love him. Please continue what he was advocating for. Sir Bong, how do you think this entire experience will shape your family's legacy and your own approach to public service and for the future generation? For future generations, I really hope whatever your parents has taught you, especially those now in politics, that you won't follow their footsteps. You are the generation for the hope. Do not follow the footsteps of your corrupt parents now. Sir Bong, as a lasting question, is there a message you want to say to the entire nation listening and watching this video right now? I am only here to relay my own personal feelings. I do not expect all of you to believe me, but please, the middle class, the educated people, please do something about the marginalized sector. Educate them. Tell them that this government, if we will not correct this, the next generation will fall. And what will happen to the Philippines? We will all go down the drain and become a laughing stock of other countries. Sir Bong, maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Thank you. Mabuhay. Thank you. Ano masasabi niyo dito mga kababayan? Post the comments below.